It's really break my heart when I saw these pictures. Iba't ibang pictures galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, wherein makikita natin ang talagang super lakas ng ulan, ng baha, ng hangin na sumalanta sa mga lugar na ito. Nakakaawa po ang mga taong ito na ngayon ay nasa bubungan na dahilan sa pagtaas ng tubig. Nakakalungkot po na makita, nakakapaiyak makita ang kalagayan nila. So Lord, please help them and protect them sa nangyayaring ito. Keep them strong and keep and believing makakaraos sila sa mga nangyayaring ito sa kanilang buhay. Bigyan niyo po sila ng kalakasan ng loob, patuloy na pananampalataya upang makamove on po sila sa mga nangyari ito sa kanila. Kayo na po Lord ang bahala para sa kanila. Huwag niyo po siyang pababayaan. This time, papakita ko naman po yung sitwasyon namin dito sa lugar namin sa Batangas. Actually, kagabi po talagang super lakas po ng hangin at ulan. So, ayan po, makikita po ninyo mga naglaglag ng mga dahon. So far, wala naman pong na-damage o nabagsak ng mga sanga. Yun nga lang po, talagang maputik. At yan po, dulot po ng sunod-sunod na pag-ulan ay madali pong tumaas ang mga damo. So yan po, medyo talagang madulas po ang daanan. Medyo umaambon pa po. Yan po, papunta po tayo sa labasan na kung saan mayroon po kaming maliit na sapa doon. Titingnan po natin kung baha. So yan po, talagang malaki rin ang tubig. At yan pong kanal na yan ay umaagos papunta sa sapa. It's about 7 o'clock po in the morning. At pagising nga po, yan po ang naisipan kong gawin, ang bisitahin ang sapa namin. So, ayan po. Yan po yung puno ng sampalok na nabuwal noong nakaraang bagyong Glenda. So, ang lakas po talaga ng bagyong yon. So, marami pong puno ang nabuwal. At nagpapasalamat po kasi talaga pong hindi po tayo pinabayaan ni Lord. Kahit po malakas ang hangin at ulan, ay ganito lang po sinapit ng aming lugar. So yun po yung sapa, baha na po. Ang tubig po sa kalsada ay hanggang gitna lang ng binti ko. So mababa pa po, hindi po ganong baha. At nagpapasalamat po kami kay Lord. Talaga namang sa kabila po ng mga dumarating mga kalamidad,
ay palagi pong ligtas ang Batangas, ang Rosario, Batangas. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon at hindi niya po kami pinababayaan. At hiling ko rin po na patnubayan ng mga taong nasalanta ng bagyo, tulungan po silang makabangon muli at nawa po ay matapos na ang mga kalamidad na dinaranas nating mga kababayan. Tunay nga po na nakakalungkot ang mga nangyayari sa ating mga kababayan. So please help us to pray for them. Nawa po ay makaligtas sila at makaraos at muling makabangon sa hagupit ng kalamidad na ito. So yun po, makikita po natin ang mga plastic bottle sa gitna ng baha. At siguro po pag tighaw na po ang ulan at makikita ko pa po yun sa sapa, ay pupulutin ko po gaya po ng ginawa ko dati. Kasi gusto ko pong kahit papano sa ganong paraan ay matulungan, isalba ang ating inang kalikasan. Kahit paano ay makatulong po. Kasi yung po mga plastic bottle na yan ay nagdudulot ng pagbaha, mga basura na itinatapon sa kung saan, lalo tigit po sa ilog. So, sana po magtulong-tulong po tayo kung paano tayo makakatulong para maiwasan po ang pagbaha at para po ma-save ang ating environment. So yan po, babalik muna po ulit tayo sa bahay namin at this time ay bibisitahin ko naman po yung likod ng bahay namin. Titingnan ko rin po kung may napinsala. So yan po, ang dami po mga ito yung dahon na nahulog. Diyan po. If they see my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from At heaven natutuwa naman po ako dahil ang aking mga halaman ay okay naman siya, hindi naman siya nasalanta. So yan po yung mga plastic bottle na nire-recycle ko. So ginawa ko pong kapakipakinabang sa halip na maitapon lang sa kung saan. Ginawa ko po siyang dekorasyon. Yan po. Kanina lang po ay natumba ang mga halaman yan at inayos ko po. So yun po yung mga plastic bottle na ginawa kong bulaklak at tinaniman ko din po ng halaman. So maging creative lang po tayo, marami po tayong magagawa sa ating mga plastic bottle. Kaya po niyan, ginawa ko po siyang dekorasyon sa aking puno ng oliba. At this time, pupunta po tayo sa likod ng bahay namin. At dyan po, gumawa din po ako ng garden dyan. Para po at least kahit nasa likuran siya, pagpunta ko dyan ay may mabibisita ako na mga halaman. So, yun po. Pupunta naman po tayo sa likuran namin na kung saan may konting tanim na saging at mahogany. Dati po marami ako puno ng saging dyan, kaso lang nabawasan na po dahil lang po sa mga nagdaang bagyo. Yun po. So far, ayos naman po, wala naman po napinsala. Yan po yung mga mahogany na kusang tumubo po. Ang itinanim ko lang dyan ay mga 3 puno lang, pero ang dami na pong sumibol. So yan, pabalik na po tayo.
Hear our Thank you, cry Lord. and turn our At nation back to wala pong napinsala sa amin. Lord, So yun naman po yung karatig na land, hear us, lote, Lord, karatig na and heal our ipain ng land. taga Forgive our sin kabilang and baryo. heal our broken land. So far wala naman pong masyadong saging na nabubawal. Although nung nakaraan pong bagyong Rolly ay may mga nabuwal pong saging na may bunga, ganun din po ang hitik sa bunga na papaya. So, ayan po. At least ngayon po, wala naman po ganong mapinsala. Siguro po kung meron man ay yung mga konting sagingan lang. So, thank you po Lord. Salamat po sa guidance. At sana po ay patuloy niyo po kaming gabayan. Nalutigid po yung mga nasalanta ng bagyo. Tulungan niyo po silang muli na makabangon. I will hear from heaven and heal their land. So, salamat po sa pagsama niyo sa akin sa pagbisita sa aking sa aming kapaligiran. So, thank you, keep safe, and God bless us all.